Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon. Mahaba, makabuluhan, at mahirap. Walang pwedeng magsabing madali lang yan dahil ang tunay na nakikinig sa salita ng Diyos ay nasasaktan. Ang tunay na nakikinig sa salita ng Diyos ay kailangang ma-shaken, kailangang maalog, sapagkat ang iba ay nagiging parang passive na lamang. Para bang ang salita ng Diyos ay isang ordinaryong ugnayan. Makikinig pero walang mauunawaan. Sa araw na ito, mahirap ang katuruan ni Jesus. Pero ito ang kaniyang sinasabi sa ating lahat. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang napopoot sa iyo. Tulungan mo at gawan ng mabuti ang sumusumpa sa iyo. Ibig sabihin baga, ay gagawa tayo ng maganda kahit na ayaw tayong gawan ng mabuti. Mayroong isang bata na nagtanong sa kaniyang lolo, "Lolo, ano po ba talaga ang problema ng tao?" Ang dami, no? Maraming problema ang tao. Pero sabi nung lolo, alam mo ang unang problema ng tao? Galit. Madali tayong magalit, lalo na yung nagkakaedad. Sorry po, ha? Yun bang madaling mainis? Madaling magalit sa mga apo kapag makulit. Natural ba tayo, no? Madaling mag-react sa mga bagay sa kaniyang paligid. Kaya sabi ng lolo, galit ang unang problema ng tao. Bakit po? Kasi ang galit, ang response ng tao sa mga bagay na ginagawa ng iba. Kaya ka lang naman nagagalit dahil ito ang iyong tugon sa ginawa ng iba sa iyo. Ibig sabihin ng lolo, yung mga tao sa paligid mo ay pwedeng gumawa ng mga bagay na mabuti at hindi mabuti sa iyo. Iyon, hindi mo yun kayang makontrol. Pero ang kaya mong kontrolin sa sarili mo ay yung bagay ng iyong response sa iba. Kung gumagawa siya ng masama, ikaw ang magkokontrol ng iyong response sa kanya. Kaya yung iba, palaging ang response ay galit sa sitwasyon ng iba. Kung ating susumahin ang Ebanghelyo ngayon, walang ibang kahulugan ito kung hindi tumingin tayo kay Kristo na nakabayubay sa krus. Sa kaniyang pagkabayubay sa krus,
Siya dapat ang unang magalit. Siya dapat ang unang sumigaw. Siya dapat ang unang manisi sa lahat ng tao sa paligid niya nung siya'y sinasaktan at pinaparusahan. Pero wala tayong narinig sa Kanya kung hindi kapatawaran. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ang mga salita sa Ebanghelyo ngayon, bago pa man ito sabihin ni Kristo, siya muna ang unang nagpakitang mahalin ang kaaway, ipagdasal, basbasan, at palaging tingnan sa konteksto na ang buhay natin ay mayroon pang mas mahalaga kesa sa galit sa iba. Kung galit lamang ang ating magiging sandigan sa araw-araw, hindi mapuputol ang galit ng tao. Ito'y palaging inuulit araw-araw at ang buhay mo'y magiging buhay na nakaugat sa galit at hindi sa pag-ibig. Kaya pinutol na ito ni Jesus ang sumpang ibinigay ng mga eskriba at pariseo na atut for atut kung anong inutang, siya rin ang kabayaran. Pinutol ito ni Jesus dahil may mas mahalaga pang dapat gawin ng tao kesa ang magalit sa iba. Kaya nga po sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, wala tayong pagkakaiba sa hindi naniniwala sa Diyos, sa makasalanan, kung pareho lang din naman ang ating kinatatayuan. Dahil kaya ring magpautang ng makasalanan, kaya ring magbigay ng hindi naniniwala sa Diyos. Anong kaibahan natin? Ang tanong ni Jesus. Anong mapapala natin? Ano pang hihintayin natin kung we are just standing on the same ground? Ang gusto ni Jesus, ang gusto ng Diyos, lampasan mo ang kakayahan ng ordinaryong tao. Lumagpas ka dun sa dapat na kalalagyan ng tao. Normal ang magalit, pero ito'y nagiging maganda kung kaya mong palampasin ang galit na meron ka. Ibig sabihin po, you choose your battle. Hindi lahat ng bagay ay pinapatulan. Hanapin mo, harapin mo ang mayroong pagkakataon at koneksyon sa Diyos. Dahil kung ito'y mawawala ang karakter ng pagiging Kristiyano sa atin. Kaya nga kung ito'y malalampasan ng isa, ang biyaya ng Diyos ay mas nakikita. Siksik, liglig, at umaapaw. Kung hindi ka nakatatanggap ng pag-ibig, isa lang ang ibig sabihin nun,
hindi ka rin marunong umibig. Dahil kung anong takalan ang ginagamit natin, ito rin ang takalang gagamitin ng Diyos sa atin. Kung masungit ka, deserve mo na sungitan ka rin. Kasi masungit ka. Tama? Kung ikaw ay sakim, huwag mong asahan na ang ibang tao ay magiging mapagbigay sa'yo. Sakim ka di sakim din yung tatanggapin mo. Kung ikaw ay mapanira ng iba, huwag kang mag-expect na sasabihan ka ng maganda ng iba dahil mapanira ka. Huwag kang magalit dahil unang-una kang chismosa. On the other side, na gustong sabihin ng Ebanghelyo, ang takalang gamitin natin ay takalan ng galing sa Diyos. Ang takalan ng pag-ibig, ang takalan ng pagpapatawad, ang takalan ng pagtanggap, ang takalan ng pagiging mapagbigay. Para kung ang Diyos na ang maniningil, yung takalan na yun, dahil naging mapagmahal ka, naging pasensyoso ka, naging mabait ka, ay magiging takalang siksik, liglig at aapaw. Kaya hindi natin maramdaman minsan ang pagbibiyaya ng Diyos dahil ang takalang iyon ay punong-puno ng hindi makadiyos na bagay. Paano pa yun pupunuin ng Diyos kung ang takalang iyon ay takalan ng galit, takalan ng hindi pagpapatawad? Dahil kung mananatili tayong nabubuhay sa galit, yung galit na yun ay kagagawan ng iba na ikaw ang nagdurusa. Bakit mo yayakapin yung galit na kagagawan ng iba? Kinakawawa mo yung sarili mo. Ayaw mong palayain ang sarili mo sa mga ginawa ng iba sa'yo, kaya niyayakap mo hanggang ngayon ang galit na yun. Pero kung ito'y tatanggalin mo, papalitan ng Diyos ng biyaya ang takalan na yan at mauunawaan mo kung ano ang ibig niyang sabihin sa Ebanghelyong narinig natin. Palaging nakabase sa golden rule. Ano yung golden rule na ating napakinggan? Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Plain and simple. Kung anong ginawa mo, yun din ang babalik sa iyo. If you give love, you will receive more than love. If you give a simple smile, you will receive laughter. If you will give a centavo, you will receive a peso along the way. Dahil ang Diyos naman ay hindi magbibigay ng kulang, pero magbibigay ng may sukli at sobra sa atin.
huwag nating ipagdasal na tayo'y mabuhay ng matagal. Gulat kayo, no? Let us not pray to live longer. Let us pray to live better. Aanhin mo yung mahabang buhay kung hindi naman tayo mabuti. Mas mabuti ng maiksi, pero makabuluhan at tunay na namumuhay ayon sa diwa, salita at halimbawa ni Kristo. Remember, si Kristo'y nagpahayag lamang ng 3 taon, pero nabago niya ang anyo ng mundo at kasaysayan ng tao. Tayo, ilang taon na? Ilang taon na tayong nabubuhay? Ayusin natin. Itama natin ayon sa salita ni Kristo ngayon. Magmahalan tayo.